Ang babaeng ito ay nakatuon sa pagwawalis nang biglang dumaan sa kanyang tainga ang isang tunog na tila parang may panganib na paparating. Kumirat ang kanyang puso at mabilis nitong kinuha ang isang punyal na nakatago sa kanyang bota, ngunit ang lumalaki nitong takot ay hindi natatapos dito. Tumalikod ito at nagmadali pabalik sa kanyang kubo at mabilis na isinarado ang pinto, ngunit sa mga sandaling yun ang banta sa labas ay tila papalapit sa kanya. Muli nitong binuksan ang pinto para lamang matuklasan na ito ay isang malakas na toro, kaya mabilis nitong sinabi sa kanyang panganay na kunin nito ang baril, ngunit hindi nito magawa na magpaputok. At nang makita ang tatlong bata sa bakuran, huminga ng malalim si Molly at nagawang kalabitin ang gatilyo. Ngunit pagkatapos nitong magpaputok, inilantad nito ang takot sa kaibuturan niya na hindi nito kayang pakalmayin. At sa kabutihang palad, ang bala ay tumama sa ulo ng toro at pagkatapos lumipas ang panganib, ang pamilya ay nagkaroon din ng pagtitipon sa pagsasalo. Ngunit bago pa sila magsimulang kumain, napansin ni Molly ang isang karwahe sa hindi kalayuan na patungo sa kanila, habang mabilis nitong kinuha ang baril at nagtago sa loob kasama ang mga bata. At nang makita nito na may isang lalaki at babae lamang sa karwahe, lumabas ito dala ang kanyang baril na maingat pa rin. Hiniling ng babaeng si Luisa na patawarin ang asawa nito sa kanyang kabastusan, ngunit labis na ang gutom nila. Pinaliwanag nito na silang dalawa ay galing pa sa London at gumugol ng 2 mahabang buwan sa paglalakbay bago tuluyang marating ang lugar na yun. At ilang araw ang nakalipas habang tumatawid sila ng ilog, ang kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng kanilang pagkain ay kasama ang palad na hulog. At sa mga sandaling ito, ang mag-asawa ay labis ang gutom at wala silang pagpipilian kundi umiling sa kanya ng kakaunting pagkain. Napansin ni Molly na tila may sakit ang babae at patuloy na inuubo, at ang binti ng lalaki ay napinsala sa digmaan na naging sanhi ng kanyang kapansanan. Ang mabait na si Molly ay kalaunan pumayag na bigyan sila ng pagkain, at sa panahon ng kanilang pag-uusap nalaman nito na si Nate ay ang bagong sheriff na papasok sa bayan, at dahil dito binaba ni Molly ang kanyang pagbabantay sa mag-asawa. At nang malaman ni Luisa na 3 buwan nang hiwalay si Molly at ang kanyang asawa, hindi nito maiwasan na makaramdam ng simpatiya, at sinabi nito na mula nang ikasal siya sa kanyang asawa, silang dalawa ay hindi na mapaghiwalay. Ngunit madalas na sinasabi ng iba ang kaunting pagkawala ay nagpapatibay sa kalooban ng isang tao. At naisip nito na sa matagal nilang pagkakahiwalay, ang kanilang muling pagsasama ay tiyak magiging isang hindi malilimutang alaala. At matapos na marinig ito, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Molly at tila ninanamnam nito ang mainit at matamis na pagkikitang yun sa kanyang isipan. At habang nagsasalita si Molly, tumingin ito sa mga bata na nasa tabi niya, ngunit wala sa mga ito ang nagsalita ng kahit na ano. At matapos ng maikling katahimikan, humiling si Molly sa kanila ng pabor, at kapag nagtungo sila sa bayan, nais nito na isama nila ang mga bata at ipadala sila sa bahay ng pari sa dahilan na 3 buwan nang hindi pa umuwi ang kanyang asawa. At dahil si Molly ay nagdadalang tao at malapit ng manganak, nangako ang pari na pansamantalang aalagaan ang mga bata para sa kanya. At bago sila umalis, sinabi ni Molly sa kanyang panganay na anak na si Danny na ibenta ang baka sa magandang presyo at dapat bumili ito ng mga pagkain at bala. Bagamat si Danny ay 12 taon gulang pa lamang, at dahil buwan kung bumalik ang kanyang ama para na itong matanda kung umasta at madalas na naglalakbay mag-isa patungo sa bayan. At sa pagkakataon na ito, hindi ito mananatili sa bahay ng pari at kailangan lamang nitong ipagpalit ang ilang mga bagay at kailangan na bumalik pa uwi, at ito rin ang unang pagkakataon na malalayo si Molly sa kanyang mga anak. At pagkatapos na makaalis ang mga bata, iniwan ni Molly ang kubo nang mag-isa, dala ang baril sa kanyang balikat. Nagtungo ito sa isang malaking bato sa tabi ng ilog at nakaupo habang nakatitig sa malayo ng tahimik. At sa kanyang tila pagod na mukha, tanging katahimikan lamang ang bigat ang makikita, at saka lamang ito bumalik sa oras na malapit na maggabi. Ngunit ang hindi nito inaasahan na sa oras na makarating ito sa pinto, nakita nito ang isang lalaki na nakahandusay sa bakuran. Itinaas ni Molly ang baril at marahan na lumapit sa lalaki, at natagpuan niya itong nakahiga na hindi gumagalaw at tila wala itong buhay. Ngunit sa mga oras na yun, biglang sumakit ang kanyang tiyan, kung saan nasira ang kanyang palatubigan habang naiyak ito sa sakit. Biglang tumayo ang lalaki, hawak ang isang matalim na palakol, at dahil nag-aalala na baka patayin siya ng lalaki, nagmakaawa si Molly sa kanya dahil buntis ito. At hindi inaasahan, hindi sinamantala ng lalaki ang kanyang kahinaan, at sa halip ay inihagis ang palakol sa isang kahoy. At nang makita na ibinaba ang sandata at marahan na inaabot ang kanyang kamay, si Molly na tinitiis ang sakit ay walang magawa kundi pigilan ang kanyang pangangamba sa oras na yun. Gayunpaman, ang baril sa kanyang kamay ay hindi pa rin niya binibitawan at nananatili itong nagbabantay. Ngunit matapos na dalhin ng bata sa loob ng 10 buwan, hindi kailanman inakala ni Molly na ang sanggol ay isisilang nang hindi humihinga, ngunit wala itong oras para magdalamhati dahil ang taong dumating sa kanyang tahanan ay isang itim na lalaki. At nang makita na wala itong balak na saktan siya, inalis ni Molly ang bakal na kwelyo sa kanyang leeg, at ito ang paraan ng pasasalamat niya sa pagtulong nito sa kanya.
Ngunit hindi agad umalis ang lalaki sa lugar at pinaliwanag nito na hindi ito nagkukunwaring patay nang nakahiga ito sa lupa at wala rin itong masamang intensyon at ginawa lamang niya ito dahil nakita niya si Molly na may hawak na baril. At bago pa ito matapos pinutol siya ni Molly at nagtanong kung nakapag-aral ba ito at sinabi ng lalaki na minsan lamang siyang tinuruan na magbasa at magsulat ng isang misyonero. Ngunit matapos na marinig ito mas lalong nakaramdam si Molly ng pagkabalisa dahil ang isang edukadong itim na lalaki ay nakikitang mapanganib. Hindi nakipagtalo ang lalaki at nagpatuloy na lumuhad sa lupa at taos-pusong sinabi aalis ito matapos niyang tumulong na ilibing ang bata. At nang makita ang kabaitan na pinakita ni Yadaka hinayaan ito ni Molly na manatili at tumulong at maghahanda ito ng pagkain para sa kanya. Nang matapos ni Yadaka ang paggawa nito sa kabaong nakita nito si Molly na nakaupo sa pintuan at hawak ang sanggol na wala ng buhay sa kanyang bisig. Tila kalmado ito na parang pinapatulog niya ang sanggol at lumitaw lamang ang sakit sa kanyang mukha nang makita nito ang maliit na kahon gawa sa kahoy. Ngunit sa mga oras na yun biglang dumating si Danny at nang makita ang isang estranghero inakala nito na isang magnanakaw ang dumating sa kanilang bahay at nagmadali ito upang pigilan si Yadaka. Mabilis na pinigilan ni Molly ang kanyang anak at sinubukan na sabihin sa kanya na hindi masamang tao ang lalaki. Ngunit oras pa lamang sila nagkakakilala at kahit si Molly mismo ay hindi pa sigurado sa kanya. At balik sa nayon ng lahat ay napunta sa kaguluhan at ang asawa at anak na babae ng pinakamayaman ay walang awa na pinatay at ang sisi ay napunta sa itim na lalaki na tumakas habang inililipat ng bilangguan. At mula sa larawan wala iba kundi ang lalaki ay si Yadaka at sa gitna ng pagkanta ni Danny ang mukha ni Molly ay namumulila habang nakatayo ito sa libingan at sinabi ang kanyang huling paalam. Napansin ni Yadaka na nakalibing din sa lugar ang unang anak ni Molly at ang kanyang ama pati na rin ang kanyang ina na namatay sa panganganak, ngunit ang lapida ng ina ni Molly ay isang simpleng lapida lamang na bato at nakasulat ang pangalan na Mary. At bago matapos ang panaghoy ng kanyang anak tumalikod si Molly at bumaba sa burol pabalik sa kanilang tahanan. Naglakad din si Yadaka sa kabilang direksyon habang tumingin si Danny sa kanyang ina ngunit sa huli ay sinundan nito si Yadaka na nakakakilala pa lamang nito. At sa maliit na pangangatawan ni Danny inakala ni Yadaka na siya ay 8 taong gulang lamang at hindi nito inaasahan na ang bata ay 12 gulang na. Ngunit sa huli ang 12 gulang na si Danny ay isang bata pa rin at nang tanungin kung handa ba itong makibahagi sa mga trabaho ng lalaki ang utak nito ay naging blanko at ang unang naisip nito ay ang kanyang ama at ang balo sa kanluran. Ngunit sinabi ni Yadaka sa kanya na ang trabaho ng mga lalaki na sinasabi niya ay hindi katulad ng ginagawa ng kanyang ama. Isinabat ni Yadaka ang isang patpat na kahoy mula sa lupa gamit ang kanyang paa pagkatapos ay itinaas ng mahigpit ang kanyang tindig at nagpapakitang gilas kay Danny. Tinuruan nito si Danny kung paano mabilis na umatake sa biktima at pagkatapos sinagot nito ang orihinal na tanong ni Danny kung paano ito mabubuhay sa taglamig ng walang bota. Aalis ito kasama ang kanyang mga tao at lilipat sa isang mainit na lugar bago pa dumating ang malupit na taglamig. Sinabi ni Danny nang may maalab na mukha na ngayong taglamig magkakaroon ito ng bota na may susuot na nagmula sa kanyang ama na hindi na nito ginagamit. Ngunit katulad ng sapatos niya ngayon kailangan nitong magbaon ng maraming damo sa loob para lamang magkasya ito at ikinikwento ang kanyang ama na hindi nito nakita sa loob ng 3 buwan. Nagsimulang magkwento si Danny nang walang hinto at sinabi nito na noong siya ay maliit pa aksidente nitong nasira ang sapatos ng kanyang ama at binugbog siya nito gamit ang sinturon. Ang peklat sa kanyang baywang ay naiwan ang bakal ng sinturon habang ang mukha ni Danny ay napuno ng kalungkutan ngunit tahimik nitong pinagtanggol ang kanyang ama at sinabing nagawa niya lamang ito dahil langgo ito sa alak. At pagkatapos ibinigay ni Yadaka sa kanya ang kahoy at tinuruan ito kung paano mangaso ng tama. At nang lumingon si Molly para hanapin ang kanyang anak ito ang eksena na nakita niya na isang tungkulin ng isang ama. Ngunit hindi inaasahan ng unang tao na nagturo sa kanyang anak ay tila isang mapanganib na itim na lalaki na takas. At sa una sinabi nito kay Yadaka na kailangan nitong umalis bago dumilim ngunit ngayon bigla nitong binago ang kanyang isipan at hinayaan nito na manatili muna sa kanila. Si Yadaka ay hindi kumain at uminom ng libre at siya at si Danny ay nagtulungan para lagariin ang malaking bahagi ng kahoy at dalhin ito sa bahay para gumawa ng apoy para kay Molly. At samantala sina Nate at Luisa na nagmula pa sa London ay tuluyang nanirahan sa lugar ngunit sa oras na dumating sila sa nayon ilang pagpatay ang naganap. Ang pinaka-nakakagulat ay ang pagpatay sa asawa at anak ng pinakamayamang lalaki. At bilang isang sheriff inimbestigahan ni Nate ang kaso habang nagtatanong din tungkol sa kinaroroonan ng asawa ni Molly. At dahil wala ito ng 3 buwan at hindi pa bumabalik ang buong bayan ngayon ay puno ng panganib at sa minsanong kabaitan ni Molly si Nate ay labis na nag-aalala kay Molly at sa kanyang mga anak. At hindi nagtagal na laman ito sa iba pang pastol na ang asawa ni Molly ay palaging kasama ang pangkat na pinamumunuan ni Robert. Itinuro din ng lalaki na ang kabayong nakatali sa ilalim ng puno na hindi kalayuan ay sa asawa ni Molly. Ngunit sa oras na hahanapin ni Nate si Robert at nagtanong siya ay nag-ambala ng isang magnanakaw na biglang sumulpot.
At sa paghabol nito sa magnanakaw nawala nito ang pagkakataon na magtanong at sa oras na makauwi ito nalaman nito na ang sakit ng kanyang asawa na si Luisa ay mas lumalala. At kahit pa mas nag-alala pa rin ito para kay Molly at sa mga anak nito sa dahilan na ilang pagpatay ang nangyari malapit sa kanilang tirahan. Sinabi ni Luisa sa kanyang asawa na dapat niyang bisitahin ang mga ito ngunit maraming kailangan asikasuhin sa istasyon ng pulis at hindi ito maaaring umalis kaya nagpa siya si Nate na magpadala ng opisyal kinabukasan. At sa gabi si Molly at ang kanyang anak at si Yedaka ay nakaupo sa paligid ng apoy habang tinuruan ni Yedaka si Danny kung paano gumamit ng kimpal habang nasa malapit si Molly. Ang eksena ay mainit na parang isang pamilya at malinaw na oras na para matulog ngunit hindi inaantok si Danny at iginiit na magkwento si Yedaka. Walang anumang maikwento si Yedaka ngunit ibinahagi nito ang kanyang sariling karanasan. Siya ay isinilang sa isang simple at mapayapang nayon sa timog ng Africa. At noong bata siya para mabuhay wala itong pagpipilian kundi ang pumasok sa isang sirko at magtanghal. Ngunit nang makarating ito sa Melbourne iniwan siya ng sirko at dahil wala itong legal na pagkakakilanlan siya ay ipinatapon sa bilangguan. At sa kabutihang palad nakahanap ng paraan ng pari para mailabas siya at tinuruan siya na magbasa at magsulat. At matapos na marinig ang kanyang kwento masayang ikinwento ni Danny kung paano biglang pumasok ang isang toro sa kanilang bakuran at mabilis itong binaril ng kanyang ina. Ngunit ang dating mapayapang kalooban ay nabasag ng mga salitang yun sa pagitan ng mga mata. Mariin na sumimangot si Molly at mabilis na pinapasok ang kanyang anak sa silid at muli itong napuno ng paghihinala kay Yedaka. At sa ilalim ng babala sa kanyang mata walang pagpipilian si Yedaka kundi lumayo sa apoy at matulog sa ilalim ng kalapit na puno. At bago bumalik sa loob nagpatuloy si Molly sa pagwalis na parang sinusubukan itong alisin ang mga bakas. At sa sumunod na umaga inimulat nito ang kanyang mata sa labis na pagkabalisa at nang lumabas ito nakita nito si Yedaka ay tinuturuan pa rin ang kanyang anak kung papaano mangaso. Sinabi nito kay Danny na magmadali patungo sa bayan at isama ang kanyang nakakabatang kapatid pabalik. Ngunit pagkatapos nitong umalis binigyan nito si Yudeka ng isang pares ng damit ng kanyang asawa upang palitan nito ang damit niyang pangbilanggo. Pagkatapos ay bumalik si Molly sa loob at kinuha ang isang maliit na kahon na may langis na matagal na nitong iniingatan. At gamit ang kanyang daliri kumuha ito ng kaunti at marahan na sinuklay ang magulo na buhok ni Yudeka. At para kay Yudeka ang kanyang kalunos-lunos na buhay ay maaaring nakatakdang wakasan mula pa noong siya ay isinilang. At kahit paputi ang kanyang ama hindi pa rin itong kayang burahin ang kalahati ng dugo ng kanyang pagiging itim. At bilang isang halong lahi na lalaki itinuri nitong tagalabas at maaari lamang gumanap na pasayo sa sirko at kahit pa ganon ay iniwan pa rin ito. At sa kabutihang palad matapos na mailigtas siya ay kinupkop ng isang babaeng Aboriginal kung saan nagkaroon nito ng pamilya at tahimik na pamumuhay. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi ang kanyang asawa at anak na babae at maraming tao sa tribo ay brutal na pinatay. Alam ni Yedaka na ang direktang pakikipaglaban sa mga puti ay pagpapatiwakal kaya makatwiran nitong pinili na huwag gumawa ng walang kabuluhan sakripisyo. Ngunit dahil dito siya ay pinalayas ng tribo at hindi alam ni Molly kung paano tutugan sa kanya pagkatapos nitong mawala ang kanyang pamilya at sinabi nito na hindi niya nakilala ang kanyang ina. Hindi karaniwan para sa isang babaeng Aboriginal na tumulong sa puting babae sa panganganak ngunit sinabi ni Yedaka na minsan sinabi ng umampun sa kanya na ang kapatid nitong si Mary ay umibig sa isang pastol at ang lalaking yun ay ang ama ni Molly. Sinampal ni Molly si Yedaka ng malakas sa kanyang mukha at hindi naniniwala ngunit sinabi ni Yedaka na mahal ng mga magulang niya ang isa't isa. At kahit hindi pa tinatanggap ng mundo ang kanilang pag-ibig minahal pa rin nila ang isa't isa at hindi siya hinayaan ni Yedaka na tumakas at patuloy na sinabi ang totoo. Hindi lamang ito may lahing itim at si Molly rin ay isang Aboriginal na katulad ng kanyang ina at walang nakakahiya sa bagay na yun. Ngunit sa oras na itutok ni Molly ang baril sa kanya at nagbanta ang opisyal na pindala ni Nate ay nagkataon na dumating sa lugar. Nakilala ng opisyal si Yedaka bilang sospek at humakbang upang arestuhin siya. At kasabay nito kailangan din ni Molly na sumama sa kanya ngunit dahil hindi nito itinago ang takas at tungkol ito sa kanyang asawa. At sa nakaraan hinanap ni Nate ang nangungunang pastol at doon lamang nito nalaman na ang asawa ni Molly ay hindi talaga nagpastol. Ang boses ni Molly ay nanginig habang nagmamakaawa ito sa opisyal na ibaba ang baril at paulit-ulit nitong sinabi na ang mga bata ay pabalik na sa anumang oras. At nang makita na walang balak umatras ang opisyal tuluyan itong nawalan ng kontrol at sa sobrang pagkabalisa bigla nitong itinaas ang baril at kinalabit ang gatilyo. Tinamaan ang opisyal sa pagitan ng kanyang mata at sa loob ng 3 buwan pamilyar man o estranghero sa tuwing may magtatanong sa kinaroroonan ng kanyang asawa pareho nitong sinasabi ang kaparehong sagot na umalis ito para magpastol at hindi pa bumabalik ngunit napansin ni Nate na tila may mali. Malinaw na natatandaan ni Nate na noong unang beses na dumating ito sa bahay ni Molly sinabi nito na tuwing uuwi ang kanyang asawa at makita ang mga bata labis ang tuwa nito.
At sa mga panahon na yun naramdaman nito na medyo kakaiba ang ekspresyon ng mga bata at kasama ang ilang kumpirmasyon mula sa ibang pastol na ang asawa ni Molly ay hindi sumama sa kanila ngayong taon at napagtanto ni Nate na may nangyari sa kanya. Naalala nito na noong sumakit ang kanyang binti umupo ito sa kahoy para magpahinga at sa sandaling yun tila may naamoy itong kakaiba. Dahil dating nasa digmaan alam nito ang naamoy niya at malinaw na amoy ito ng dugo. At sa una inakala nito na nagmula ito sa toro na pinatay ni Molly ngunit sa pag-iisip nito ngayon hindi nito maiwasang maramdaman ang lamig sa kanyang likuran. Ang asawa ni Nate na si Luisa ay isang manunulat at plano nitong lumikha ng isang buwanang magazine para sa mga kababaihan upang magbigay ng boses sa mga kababaihang dumaranas ng karahasan sa kanilang mga tahanan. Ang sumusuporta sa determinasyon na ito ay hindi kalungkutan sa kanyang sariling buhay kundi sa trahedya ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae ilang taon lamang ang nakalipas. Isa itong sugat sa kanyang puso na kailanman hindi na maghihilom habang nanatiling tahimik ang kanyang kapatid hanggang sa araw ng pagkamatay nito. Alam ni Luisa na maging sa London o Melbourne sa kagubatan man o lungsod maraming kababaihan ang nagtitiis ng hindi lubos maisip na paghihirap sa loob ng kanilang mga tahanan. At ang kanyang layunin sa paglikha ng magazine ay higit pa sa pagsasalita para sa mga kababaihan at ang kanyang layunin ay isulong ang mga batas laban sa karahasan gamit ang batas upang ipagtanggol ang buhay ng mga babae mula sa ugat nito. Kaya nang hulaan ni Nate na maaaring si Molly ang pumatay sa kanyang asawa si Luisa ay may ganap na ibang pag-iisip sa sitwasyon. Naniniwala ito na si Molly ay isang biktima ng karahasan sa tahanan at kahit pa pumatay ito ng isang tao ito ay isang pagtanggol lamang sa sarili sa isang desperadong sitwasyon. Nauunawaan ni Nate na ang pananaw ng kanyang asawa ay nagmumula sa kung anong nangyari sa kanyang kapatid ngunit ang pag-unawa na yun ay may kinikilingan. Ang kailangan ng lugar nila ay isang batas at hindi isang moral na paghatol at kahit ano pa ang dahilan kapag pumatay ang isang tao ang buhay ay dapat pagbayaran ng isang buhay din. At samantala matapos na barilin ng nakasakay na opisyal sa pagitan ng kanyang mata nakaramdam si Molly ng panginginig sa buong katawan. Huminga ito ng malalim at sinubukan na pakalmeyan ang kanyang sarili at sinabi kay Yedaka na ilibing ang katawan ng malalim habang hindi nagsalita at alam niya na ang lugar na yun ay hindi naligtas at dapat itong umalis kaagad. At bukod pa nakapatay ito ng isang puting opisyal at hindi nila ito matatago ng matagal. Sinabi nito kay Molly na ang lugar na pupuntahan niya ay isang kuweba at mula sa lugar 2 araw ang paglalakad patungo sa hilaga ng silangan. Mayroong pagkain sa lugar kasama ang mga kumot para sa taglamig at pagdating ng tagsibol babalik ang mga tao ng Ngarigo at hindi ito sigurado kung si Molly ay sasama ngunit sinabi pa rin ito ang daan patungo sa kuweba. At matapos na makinig tumalikod si Molly at nagtungo sa loob kung saan naghanda ng tubig at pagkain para sa paglalakbay ni Yedaka. At sa oras na lumabas ito hawak din ito ang pares ng bote ng kanyang asawa habang tumingin si Molly sa tambak na kahoy sa hindi kalayuan at sinabi kay Yedaka na ang kanyang asawa ay nakalibing sa lugar na yun. At dahil sa biglang pangyayari mababaw lamang ang nahukay nito kaya naman mayroong amoy na lumitaw sa lugar. Ayaw nitong magtago sa kuweba dahil mayroon siyang 4 na anak at sa pamamagitan lamang ng pagsisi nito kay Yedaka sa pagpatay ang paraan para makaligtas. Si Yedaka ay isa ng takas at siya ay nahaharap sa pagpatay na hindi naman talaga nito ginawa. At kung siya ay mahuhuli mamamatay din siya ngunit hindi nito tinanong si Molly kung bakit nito pinatay ang kanyang asawa ngunit ang pag-akunya ng kasalanan nito ay maaaring magbigay ng kapayapaan kay Molly at sa kanyang mga anak. Si Yedaka ay walang pakialam habang maingat nitong hinaplos ang lumang bota at sa unang pagkakataon na makasuot ng bota sa kanyang buhay pakiramdam nito na halos hindi ito makatotohanan. Hindi inaasahan ni Molly na handa itong sumugal para lang tuparin ang pangako na ginawa nito sa kanyang anak. At nang makita ang emosyon sa kanyang mukha nagpatuloy si Yedaka at sinabi na umaasa ito na balang araw na may sama niya ito kasama ang kanyang anak na babae. Kung saan sa tabi ng ilog kung saan natutunaw ang mga yelo at namumulaklak ang mga ligaw na bulaklak. Ngunit sa oras isipin ni Molly ang magandang kinabukasan na inilarawan nito bigla nitong napansin ng lalaki na lumabas sa labas ng bahay. At ito ay si Robert na siyang amo ng kanyang asawa sa pagpapastol at nais nitong tanungin si Molly kung bakit ang kanyang asawa ay hindi nakadalaw ng matagal sa kanilang grupo. Ngunit hindi inaasahan na rinig nito ang itim na lalaki na nakikipag-usap kay Molly tungkol sa kanilang pag-alis. Hindi nito narinig ang kanilang unang pag-uusap kaya patuloy nitong tinanong kung nasaan ang asawa nito. At nang makita nito si Yedaka na suot ang bote ng asawa ni Molly galit na inatake ito ni Robert at kumbinsado ito na si Molly at ang lalaki na ito ay may relasyon. At nang bumalik si Danny mula sa nayon nakita nito ang eksena na halos pumihil sa kanyang hininga. Ang pastol na dating tinatawag ng kanyang ama na kapatid ay nilabag ang kanyang ina sa harap mismo ng kanilang tirahan. At si Yedaka na siyang unang tao na nagturo sa kanya ng kasanayan sa kaligtasan ay binugbog na halos wala ng buhay at ibinitay sa malaking puno. At sa pagpigil nito sa kanyang kahihiyan at kalungkutan sinabi ni Molly sa kanyang anak na ang 2 pastol ay dumating upang maghatid ng balita.
Hindi sinasadyang nahulog ang kanyang ama sa kabayo nito habang nagpapastol at hindi na ito makakabalik pa. At sa gabing yun 3 buwan ang nakalipas ay ang ika-12 kaarawan ni Danny, ngunit sa oras na maghahanda na itong matulog narinig nito ang hiyaw mula sa kanilang bakuran. At sa butas sa bintana ang bangungot ay tila nangyari ulit at ang kanyang ama ay nakakulong sa kanyang kamao habang ang mukha ng kanyang ina ay napupuno ng dugo. At upang protektahan ang kanyang sarili walang pagpipilian si Molly kundi kalabitin ang gatilyo at binaril ang kanyang asawa sa pagitan ng mga mata nito. At upang maiwasan na magising ang mga bata mababaw itong hamukay sa tabi ng tambak at doon inilibing ang bangkay, ngunit wala itong ideya na nakita ni Danny ang lahat. At matapos na marinig ang paglalarawan ng kanyang anak mabilis na tumulo ang luha ni Molly, ngunit ngayon lamang nito napansin na bumalik si Danny ng mag-isa. At lumalabas na ang pari at mga madre at ang hukom ang gumawa ng paraan para alisin ang mga bata sa kustodiya ni Molly. At ang dahilan ay dahil sa tsismis na mayroon itong itim na lahi at ginagawa daw nila ito para sa kaligtasan at hinaharap ng mga bata. At matapos na malaman nito tiniis ni Molly ang sakit sa kanyang katawan at kinuha ang baril at umalis kasama ang kanyang anak at nagmadali patungo sa bahay ng pari. Itinapon ni Molly ang dokumento ng kustodiya na pimirmahan nila pagkatapos ay isinama nito ang mga bata at naglakbay papalayo at naghanda na magtungo sa kuweba na sinasabi ni Edaka. Ngunit sa kalagitnaan may tila hamarang sa kanilang daan at ito ang pastol na sumalakay sa kanya noong isang gabi. Kinuha ng lalaki si Molly pababa sa kariton at nang makita ang masamang balak sa mata ng lalaki mabilis na sinabi ni Molly sa kanyang anak na dalhin ang kariton patungo sa kuweba at makikipagkita ito sa kanila doon. At dahil ang kanyang nakakabatang kapatid ay nasa kariton alam ni Danny na hindi nito pwedeng isugal ang kanyang kaligtasan kaya lumingon ito sa kanyang ina ngunit hindi nito alam na ito na ang huling tanda sa pagitan ng mag-ina. At matapos na lumayo ang kariton ginawa ulit ng lalaki kung ano ang ginawa nito noong nakaraan gabi. Gayunpaman bago pa nito habarin ng kanyang pantalon sinaksak siya ni Molly sa pag-aari nito gamit ang kutsilyo. At sa oras na matumba ang lalaki nakita ni Molly si Nate at sa mga sandaling ito naunawaan ito ng lubos na hindi na nito makakasama ang kanyang mga anak. At matapos na dalhin sa himpilan ng pulis tumingin si Molly sa kalayuan sa bintana at patuloy itong umaawit ng kanta na madalas niyang kantahin para makatulog ang kanyang mga anak. Nais ni Nate na tulungan ang mga bata matapos nitong harapin ang batas ngunit tumanggi magsalita si Molly kung saan sila nagpunta. At matapos ng pinagdaanan nito sa buhay nakita ni Molly ang lahat ng malinaw at ang mga pumapatay ng malaya ay hindi mga itim at puti. Sila ang mga taong nagsasalita tungkol sa moralidad at kabutihan habang ginagamit ang pangalan ng sibilisasyon upang manira. Tumanggi ito na kunin ang kanyang mga anak ng mga taong ito at sa oras na hindi alam nito kung paano nito malalaman kung nasaan ang mga bata. Ang kanyang asawa na si Luisa ay biglang dumating at nalaman nito ang katotohanan na si Molly ay dumanas ng matagal na pang-aabuso sa kanyang asawa at umaasa ito na tulungan si Molly na maiwasan ang pagbitay dahil pinagtanggol lamang nito ang kanyang sarili. Alam ni Luisa na hindi nito mababago ang hatol ng hukom at ang magagawa lamang nito ay bigyan si Molly ng bagong damit at hayaan na kumain ng maayos bago ang paghatol. Pinayuhan nito si Molly na ibunyag kung nasaan ang mga bata at kung sakaling babalik si Danny maaaring magbago ang takbo ng kaso ngunit alam ni Molly na wala na itong pag-asa. Ayaw nitong isugal ang kinabukasan ng kanyang mga anak at pinipigilan ang luha sa kanyang mata. Naalala ni Molly na bago mamatay ang kanyang ama natakot ito na mag-isa kaya isinaayos nito ang kanyang kasal sa isang magpapastol. Ang balak ng kanyang ama ay magkaroon ng ibang mag-aalaga sa kanya at hinangad din ni Molly ang masayang pamilya. Ngunit pagkatapos ng kasal ang karahasan ng kanyang asawa ay tuluyang sumira sa kanyang pangarap at tanging magagawa lamang nito ay subukan ng kanyang makakaya upang bigyan ng kanyang mga anak ng tahimik na pagkabata. At matapos na marinig ang kwento ni Molly labis ang lungkot ni Luisa ngunit ang habag sa kanyang puso ay maaari lamang mauwi sa isang bagay na walang saysay. At pagkalipas ng 2 araw isinuot ni Molly ang damit na binigay ni Luisa ngunit dahil nakakulong ito sa loob ng kariton wala itong paraan para humanga sa kanyang damit. At bago pa matuno ang yelo at nyebe si Molly ay pinadala upang bitiin dahil sa sadya nitong pagpatay. Si Luisa at ang iba pang babae ay nagtungo upang makita siya sa huling pagkakataon. At sa harap ng mga makapangyarihan tao sa lugar pinunit nila ang kanilang damit at ibinunyag ang mga slogan na may nagsasabing magsalita para sa mga kababaihan. Malakas silang nanawagan sa lipunan na bigyang pansin ang mga karapatan ng kababaihan at pati na rin ang kanilang pamumuhay. At sa mga sandaling ito sa malayong bahagi ng kagubatan natagpuan ni Danny ang kuweba. Ngunit isang sipol sa kalayuan ang hamampas sa kalangitan na parang isang hindi nakikitang patalim na magbibigay ng sugat sa kanyang puso. At matapos ng matagal na paghihintay si Danny at ang kanyang nakakabatang kapatid ay tinanggap ang pagbabalik ng tribo. At pagkatapos nilang lumaki bumalik sila sa kanilang bayan kung saan sa lupang dati nilang tinirhan kasama ang kanilang ina kung saan namuhay sila sa buhay na pinangarap ng kanilang ina.
Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.